At nagluto nga po ang aking panganay na anak para sa aming pananghalian, mga kananay. So, diba? Tara ho, magluto po tayo ng ating ulam for today's video. Dahil nga po, simple lang ang kanyang lulutuin, mga kananay. So, ito po lahat ng mga sangkap ng kanyang lulutuin. Dahil nga po, tanghali na sila kumigising. So, ayan, tara at samahan natin siyang magluto at i-guide po natin siya. Para naman po matuto na siya magluto, di ba mga kananays? At ayan na mga kananays, naglagay na siya ng mantika dyan at natatakot pa talaga maglagay ng mantika sa kaserola. At ano yung mga kananays, sabi ko bawang una niyang ilalagay pero kanina kamali siya, si Boys yung nilalagay. So tawang-tawa talaga ako kanina na medyo syempre first time niya pong magluto at first time ko rin siyang tuturuan ng mga kananays. At ito nga po pala yung sahog ng aming ulam today, sardines. Ayan, masarap po. Sino pong kumakain ng sardines dyan? Dito po kami lumaki mga kananays, sardines ang aming ulam. So, hindi po kami maarte na kumain ng sardinas. At ito na nga mga kananays, kumukulo na, ba't ang bango-bango ng kanyang niluluto. Sabi nga ng kapatid niya ay ang bango ng kanyang niluluto. At ito na nga, diba? Dalaga na talaga. At ay naglagay na rin siya ng pampalasa. Mag-grade 4 na po kasi yan mga kananay sa pasukan. So, kailangan ko na pong siyang turuan sa pagluluto kahit bata pa siya. At habang bata pa po ang ating mga anak, mga kananays, ay turuan na po natin silang magluto, maglinis sa bahay natin, yung tinutulungan nila tayo. Napaka-bless ko na mga kananays dahil nga po natutulungan ako ang aking anak. Ang sarap magkaroon ng anak na babae mga kananays dahil nga po pag lumaki sila ay natutulungan na po nila tayo sa gawaing bahay. Ayaw ko naman po kasing lumaki yung mga anak ko na wala silang alam sa loob ng gawaing bahay mga kananays, lalo na sa pagluluto. Dahil nga po yung mga kananays, just in case po na aalis ako ng bahay ay hindi po ako makakapagluto, ay sila na po magluluto ng kanilang mga pagkain. So habang tinuturuan ko siya magluto mga kananays, syempre nakaguide pa rin po tayo at baka magkasunog, diba? So ito na nga po pala ang kanyang niluto mga kananay, sobrang bango at natatakam na talaga ako at nagugutom na rin. At siya nga rin po yung maghahain sa amin ng aming kakainin. To, di ba? Ang sweet. Tara mga kananays at kumain na po tayo ng ating pananghalian dahil alas 11 na po dyan pala ng umaga mga kananay ay maaga po kaming kumain. Dahil nga po nag-almusal lang po kami ng itlog kanina, tag isang peraso lang po kami. At ayun na nga mga kananays, ang sarap-sarap. Kumuha na rin po kayo ng inyong kakainin mga kananays at sabay nyo nga po kaming kumain. At nung pagkatapos nga po pala kami kumain mga kananays, itong bunso ko naman po ang aking pinaghugas ng pinggan. Diba? Para naman talaga matuto sila sa paghuhugas ng pinggan, sa pagluluto, sa pagwawali, sa paglilinis, lahat ng gawaing bahay mga kananays. Siyempre natutuwa ako habang binibideo ko siya dyan. Hindi po kawawa ang mga anak natin mga kananays pag tinuturuan natin sila sa gawaing bahay. Mas kawawa sila mga kananays kung wala silang alam sa gawaing bahay, lalo na po pag lumalaki na po sila. O diba mga kananays, sinong-relate dyan? At habang bata po pa ang ating mga anak mga kananays, turuan na natin sila sa gawaing bahay. Kasi mas mahirap na po silang turuan mga kananays pag malaki na po sila at matitigas na po ang ulo. So ay mga kananays, thank you for watching. God bless everyone.